Breaking news, US, mas lalo pang palalakasin ng bansang Pilipinas para labanan ang banta ng China sa West Philippine Sea. Mantala, pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam, pinag-usapan ang problema sa South China Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ang Estados Unidos at ang Pilipinas ay mayroon umano iba't ibang mga pagsasanay na militar na ginanap sa Pilipinas. Una dito ay ang Balikatan Exercise noong 2023 na itinuturing na pinakamalaking joint military exercise na sinalihan 17,600 participant na kinabibilangan ng 12,200 na US troops at 5,400 naman sa sundalo ng Pilipinas. Pangalawa, ang Saklip Military Exercise na nagsimula sa Nueva Ecija kung saan lumahok ang mahigit na 1,000 sundalong Pilipino at 2,000 naman sa US soldier. Pangatlo ay ang Pilipinas-US Balikatan Joint Military Exercise na ikinasa ang Forces of the Philippines at Estados Unidos na layunin ng exercise na ito na mapalakas pa ang samahan ng dalawang bansa. Ang pang-apat ay ika-39 na Balikatan Exercise na taunang pagsasanay militar ng Armed Forces of the Philippines, ang United States Indo-Pacific Command. Panghuli ay ang pagsasanay ng Philippine Marine Estados Unidos kung saan pinag-usapan ang pag-angat ng kapabilidad ng mga Marine Force ng Philippine Navy sa pamamagitan ng regular na pagsasanay tulad na nakalipas na samahan ng 2023 exercise. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang US at Pilipinas ay malaking palakihin ang pinagsanib na pagsasanay militar upang labanan ang banta ng China sa West Philippine Sea. Ang stratehikong pagpuposisyon ng Estados Unidos na mga ari-arian ng militar sa Pilipinas ay mahalaga sa konteksto ng pagtaas ng mga geopolitical na tensyon sa People's Republic of China sa nakalipas na mga taon. Ang Estados Unidos ay nakabuo ng mga plano upang posisyonan ang ground base ng intermediate range missile sa rehiyon ng Indo-Pacific na naglalayon umano na pahusayin ang pagpigil laban sa China. Ang mga hakbang na ito ay bahagyang nagmula sa 2019 na pag-expire ng Intermediate Range Nuclear Force Treaty, isang mahalagang kasunduan na mahigpit na parehong Estados Unidos at Russia ay pagbuo at pagkakaroon ng mga naturang missile. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Pilipinas at US Balikatan Joint Military Exercise ay may mga partikular na layunin. Una dito ay ang isang tauhan ng bilateral exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na naglalayon mapalakas ang relasyon o operasyon ng dalawang bansa. Pangalawa naman, ang mga pagsasanay na ito ay nagtatampok na apat na pangunahing kaganapan: isang command post exercise, cyber defense exercise, field training, exercise humanitarian civic assistance. Pangatlo naman, ang mga pagsasanay ay nagpapakita rin ng kapangyarihan ng Estados Unidos at Pilipinas sa mga aktibidad tulad ng pagsabog ng masasakyan gamit ang mga anti-tank missiles sa combat readiness drills. Ang panghuli ay ang mga pagsasanay ay nagbibigay rin ng oportunidad para sa mga sundalo ng dalawang bansa na magpalitan ng kaalaman at kasanayan, lalo na sa mga aspeto ng close quarter battle. Ang US ay handang tumulong umano sa bansang Pilipinas, lalo na sa pagtatanggol sa West Philippine Sea sa mga pang-aapi ng China, lalo na sa pag-aangkin nito sa ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang US ay hindi iwanan ng Pilipinas na makamit ang hustisya sa mga pang-aangkin ng China sa ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ang US at Pilipinas mas lalo pang pinapalawak ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na nagbibigay din sa stratehikong kahalagaan ng bansa sa Estados Unidos. Apat na bagong alokasyon para sa pagpasok ng militar ng US ang natukoy ay Camilo Ocian Naval Base sa Santa Ana, Lalo Airport, sa Cagayan Province, Camp Belchor de la Cruz, Gamo, Isabela Province at ilan sa isla na Balabok malapit sa Palawan. Ang mga site na ito ay mahalaga dahil sa kanilang kalapitan sa Taiwan at sa pinagtatalunan ng Spratlys Island sa South China Sea, kung saan nagtatayo ang China ng mga artipisyal na isla na may mga kakayahang militar kasama sa pagpapalawak ng EDCA. Ang magkasanib na pagsasanay, paunang pagpuposisyon ng mga kagamitan at infrastruktura ng pagtatayo tulad ng mga airstrips, imbaka ng mga gasolina at pabahay ng militar. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito at sa iba pang mga balita?
Nako, ito na naman mga kababayan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muli na naman nag-travel sa Vietnam mga kababayan. Makakatulong ba ito ang kanyang ginagawa? Makakatulong ba ito sa problema ng bansa? Puro lang lakad, wala namang nagagawa. Yan palagi ang sinasabi ng mga kritiko na walang ibang alam kundi bantayan ang ating mahal na Pangulo. So ito mga kababayan, totoo nga ba ang sinasabi ng mga kritiko na ito at mga vlogger na walang ibang alam kundi bantayan ang ating mahal na Pangulo? So ito mga kababayan, pakinggan natin ito. Muli na naman nagbisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagkaroon na muling pagbisita sa Vietnam para sa isang state visit. Ito ay kanyang unang bilateral na pagpupulong sa ibang mga pangulo ng bansa para sa taong 2024. Ito ay kanyang ikalawang pagbisita sa Vietnam. Sa kanyang pagbisita, nagsagawa umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pag-uusap kasama ng mga opisyal ng Vietnam upang palakasin ang bilateral na relasyon ng dalawang bansa. Ipinahayag nila ang kanilang layunin na magkaroon umano ng mas malalim na kooperasyon sa mga isyu tulad ng seguridad sa rehiyon, ang South China Sea at iba pa mga regional na usapin. Ang pag-uusap tungkol sa maritime cooperation ay isa sa mga pangunahing punto ng kanilang pagpupulong. Ito ay nagpapahalaga umano sa pagkakaroon ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng pagpapanatili at seguridad ng kapayapaan sa karagatan, lalo na sa konteksto ng mga isyu sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Ayon pa nga umano dito, ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam ay naglalayon palakasin ng ugnayan ng dalawang bansa at magtulungan sa mga pangunahing isyu sa riyon. Ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng Pilipinas na magkaroon ng positibong ugnayan sa iba't ibang mga bansa sa Southeast Asia. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, isa sa mga pangunahing isyu na tinalakay ay ang seguridad sa karagatan, partikular na sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas at Vietnam ay parehong may territorial at maritime claim sa rehiyon na may kinalaman sa mga islang kinokontrol ng China. Ang pag-uusap ay naglalayong palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa karagatan. At ayon pa dito, ang pagpapalakas ng bilateral na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam sa iba't ibang aspeto tulad ng ekonomiya, kalakalan, kultura at edukasyon. Ang mga pag-uusap na ito ay naglalayong palakasin ang mga kasunduan at programa na magbubunga ng mutual na benepisyo para sa dalawang bansa. Isa pang mga halagang isyu na tinalakay ay ang regional na kooperasyon. Ang Pilipinas at Vietnam ay may parehong aktibong miyembro ng Association sa Southeast Asian Nation kung saan nagkakaroon umano ng pag-uusap o koordinasyon sa mga regional na isyu tulad ng seguridad sa ekonomiya at kultura. Ang pag-uusap na ito ay naglalayon palakasin ang papel ng ASEAN bilang isang unified at mapayapang regional na samahan. At ayon pa nga dito, ang aspeto na tinalakay ay pagpapalakas umano ng mga taong-taong ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Ang mga pag-uusap na ito ay naglalayon magkaroon ng mas malawakan palitan ng kultura, edukasyon, turismo at iba pang mga larangan na nagpapalakas ng pagkakaisa at pag-unawa sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga isyu na nabanggit ay ang nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng Pilipinas at Vietnam na palakasin ang kanilang ugnayan at magtulungan sa mga pangunahing isyu na may kaugnayan sa seguridad at ekonomiya at regional na kooperasyon.